natin ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan at maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw nito na alam ko na ang Diyos po ay mayroong mensahe sa atin mga kapatid. Praise God. At tayo po narito sa isang layunin na siya po ay papurihan, pasalamatan at tayo po ay patuloy na makipag-ugnayan sa Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang magpalang Diyos, Panginoon namin Jesus. Kami po ay nagpupuin. Magpasalamat, Lord, sa dakilang kapan, O God. Hallelujah. Ikaw po ang aming tinataas sa mga oras nito, God. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa muling pagkakataon doon na kami narito ngayon upang ikaw ay makapurihan, O God. Kaya mo, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-usap at gamitin mo lang po ang lingkod upang ikaw ay mag-usap sa bawat sa Panginoon at patuloy na ihanda ang puso at isipan ng bawat sa Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, O God. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, O God. Hallelujah. Maraming salamat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay nakita tayo pang patuloy na purihan ng ating Panginoon. Praise God. Handa naman po tayo makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Ngayon po ang mga kapatid ay nagdiriwang ang Father's Day event. Kaya mga ibang mga father dito, mga tatay. Amen. Ito po ay araw ng mga retayan at amen. At alam ko na sa araw nito ay maibigay natin lalo na sa mga tatay yung honor sa kanila. Kaya ang ating mensahe ngayon mga kapatid, tungkol din sa mga tatay. Happy Father's Day po sa mga tatay na narito. At inaalala po natin yung ating mga ama. Amen. Bagamat yung iba ay wala na yung kanilang mga ama, pero patuloy po natin sila po ay alalahanin natin yung mga yung mga memories nila, yung mga bagay na naituro sa atin, diba? At sila po ay naging bahagi sa ating buhay. Praise God. Lahat ng may tatay, sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Alam mo, lahat may tatay. Diba, wala naman na buhay na walang tatay, bagamat iba ay wala. Pero mayroon tayong ama, mga kapatid, na nagmahal sa atin. Amen. At ating minahal at nagtaguyod sa atin. Praise God. Kaya sa araw nito ay sabi na ano ba yung pagkakaiba daw ng Mother's Day at sa Father's Day. Alas parehas lang naman daw yung celebration. Kaya lang sa Father's Day wala na masyadong regalo eh. Diba? Father's Day, maraming flowers, may mga chocolate pa. Sa Father's, simple lang. Amen. At maaaring makapag-regalo tayo sa ating mga tatay. Pero ang napakahalaga mga kapatid, mai-honor po natin ang ating mga magulang, ang ating ama. Ito po yung pinakamahalaga na i-honor po natin, di ba, ang ating mga tatay. Ito po ay isang napakahalagang bagay. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 2-3, honor your father and mother, which is the first commandment, with promise, so that it may go well with you, that you may enjoy your long life on the earth. Napakaganda po mga kapatid na sabi sa Tagalog, igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahabang ang iyong buhay. Amen. Kaya makita na po natin na kapag inonor po natin, iginalang
ang ating mga magulang, hindi lang yung ama, kundi ang ating mga nanay, di ba, mayroong kalakip na pangako eh. Di ba, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Tayo po ay magiging magkakaroon ng maganda at mahabang buhay sa lupang ito. Praise God. Kaya napaganda po mga kapatid na maibigay natin, di ba, yung pag-honor, di ba, paggalang, pagkilala sa ating ama, di ba, at hindi lang sa ama, sa ating mga magulang. So sa araw na ito mga kapatid, ito po yung ating mensahe. Tama-tama ito sa prodigal son. Alam natin yung kwentong ito, pero titignan natin sa other side. Hindi na pwedeng maging may prodigal father, alibughang ama. Meron bang alibughang ama? The prodigal son. Praise God. Pero titignan po natin sa story nito. Alam natin yung story ng isang anak na sumuway sa kanyang magulang. Pero on the other side, titignan po natin yung isang ama kung paano niya minahal ang kanyang mga anak. Diba, sa kabila ng pagsuway, pero ipinakita ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya ang titignan po natin dito, yung characteristic ng isang faithful father. Amen. So the faithful father. So isang dapat na ama, kung paano ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak, di ba, at binigay ang kanyang buong pagmamahal. Praise God. The faithful father. Kaya nga sumisimbolo, di ba, sa isang ama na diba, na nagpakita ng pag-ibig sa kanyang anak, at kung paano mapakit ay sa kabila ng sa kabila ng pagsuway ng kanyang anak, pero nado pa rin ang pag-ibig na ibinigay sa kanya. Amen. At ganyan din po tayo mga kapatid, sa kabila ng ating kalagayan, kung paano tayo inibig ng ating Diyos, ng ating mga kapatid. Praise God. So basahin po natin yung story. Bagamat narinig na natin yung story, pero habang binabasa natin mga kapatid, may mga insight tayo nakita, may mga aral na nakikita tayo sa isang parable na ito. Kaya ito yung tinawag na parable of the prodigal son. Basahin po natin sa Luke chapter 15, 11 to 17. Amen. Pakinggan po natin yung story. Basahin po natin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, ang sabi doon ay halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Halos kainin niya na, mga kapatid, yung kaning baboy. Sa
17, ngunit napag-isip-isip niya sa kanya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanong na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Verse 24. Sinabi ng ama ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Sabi niya, dali kunin niyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Sabi pa sa 23, katayin niyo ang pinatabang buya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay nagdiwang. Praise God. So makita tayo dito sa other side. Alam natin ang story, mga kapatid, na may yung isang lalaki na may dalawang anak na lalaki. Yung isa, mga kapatid, ay nagpasya na sabi niya, Ama, na kukunin ko na ang aking mana. Diba? At pinagbigyan naman siya ng kanyang ama. At ang ginawa ng isang anak na ito, mga kapatid, ay pinagbili ang kanyang mana at nilustay lang. Nagpasasa siya, mga kapatid. Pero dumating yung time na siya ay naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Halos siya ay mamalimos na, halos ang kainin niya ay kaning baboy na. Pero isang araw naisip niya, sa aking ama ang mga alila ay sagana sa pagkain. So nagpasya siya, mga kapatid, na siya ay muling babalik sa kanyang ama, kahit ituwing na lang siyang alila, basta siya ay nado na at siya ay mabuhay. Kaya siya ay bumalik, mga kapatid, pero hindi doon sa inaasahan niya, mga kapatid. Malayo pa lang siya, natanong ng kanyang ama, ay tuwag-tuwa na yung kanyang ama, mga kapatid, at siya ay sinalubong, mga kapatid. Amen. At sila ay nagdiwang, amen, nagbunyi sapagkat siya ay muling bumalik. Praise God. So makita po natin dito yung kalagayan ng isang ama. Amen. Ano ang magiging kalagayan mo isang araw ang iyong anak ay naging suwail sa iyo? Diba? At siya ay namalay. Praise God. Ay, iba ay galit na galit. Hindi na kita ituturing na, anak, huwag ka nang babalik sa akin, huwag ka nang babalik sa tahanan ito. Pero nakita po natin ang isang tapat na ama kung paano niya ibinigay ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak sa kabila ng ginawa niya, sa kabila ng kanyang mga ginawa. So makita po natin ang characteristics ng isang tapat na ama, the characteristics of a faithful father sa kwentong ito, mga kapatid. Amen? Kaya sa araw na ito, makita natin yung isang ama na kung paano niya minahal, di ba, at tinangkilik ang kanyang mga anak. So una makita natin dito, mga kapatid, a providing father. Di ba? Kasi ang isang ama, mga kapatid, ay, di ba, pag isang tinawag na ama, alam natin siya po, mga kapatid, ang siyang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Di ba? At wala siyang inisip na kundi kung paano ang kanyang
kanyang mga pamilya ay maitataguyod, di ba, maibibigay yung mga pangailangan. Praise God. Ito yung isang karakteristik ng isang ama. Di ba? May mga ama, mga kapatid, na tingnan natin talagang nagsasakripisyo, may ibang trabaho at halos sila po ay nabibilat sa init ng araw, tinitis ang hirap para lang mabigyan ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Diba? At halos hindi na kumain, kakainin na lang niya ay itatabi pa para siya ay maibigay sa kanyang anak. Diba? Nakita po natin a providing father. Amen. Isang simbolo ng isang ama na dapat nating tularan na nandun yung responsibilidad na ahuluin niya ang kanyang mga anak. Sa ating binasa, di ba sabi niya, may isang tao na may 2 anak, sinabi sa kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin, at hinati nga ng kanyang ama ang kanyang ari-arian. Praise God. So sa kwento nito, ito yung sitwasyon ng isang ama. Nakita po natin kung paano siya ay nagpapagal para doon sa kanyang mga anak di ba? Tukunin din ng isang ama na isang araw yung hindi lang yung kanyang pangailangan, pati ang future, mga kapatid, di ba, na mayroon siyang, kasi alam natin na ang tagapagmana talaga yung mga anak susunod So hinanda niya po, mga kapatid, maging ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Di ba? Mayroong mamanahin na ibibigay, mga kapatid. Praise God. Kaya nga dito, mga kapatid, makita po natin, di ba, yung karakteristik ng isang tunay na ama, mga kapatid, na alam niya kung paano alugain ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Sabi po sa Proverbs 30:22, a good man leaves an inheritance to his children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Sabi niya, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kapwa-puhan, at sa matuwid nauwi ang naipon ng isang makasalanan. Praise God. So makikita po natin, iniisip ng isang ama ano yung kanyang ipapabaon, ipapamana sa kanyang mga anak hanggang sa mga susunod na generation. Diba? Itong ama na ito na ating nasa kwento, mga kapatid, ito yung kanyang kalagayan. Amen. Sila ay nasa isang maswerte nga siya dahil siya ay mayroong siyang ari-arian mayroong siyang mga alila, mga alipin. Amen. At provided niya, sigurado siya, mga kapatid, na mayroong siyang ipapamana sa kanyang mga anak hanggang sa kapwa-puhan. Amen. Kaya sa inyo, yung maswerte yung may mga mamanahin. Diba? Kaya nga dapat, mga kapatid, pag doon sa mga nauna yung sa mga iiwanan, dapat ayusin niya na diba? Yung mga susunod, kasi pag hindi niya inayos, diba, pag yung mga yung kabuhayan, diba, mas iba problema ang iniwan Kaya dapat hanggang maaga ayusin natin diba? Sino may mga ipapamana dyan? Diba? Ano yung ipapamana ko? Praise God. Naalala ko tuloy yung isang tatay na naghihingalo na siya Sabi niya, bago siya mamatay, sabi niya, tandaan niyo, mga anak, yung lote na nasa harap ng ating bahay
huwag na huwag niyong ibebenta. Sabi ng anak, tayo hindi naman sa atin yun eh. Kaya nga huwag mo ibebenta eh. Hindi sa atin yun eh. Ayan. Naalala ko si Lito tuloy. Kanilita eh. Huwag na huwag niyo ibebenta yung jeep ni Kagawad. Dahil hindi sa atin yun. Amen. So maganda mayroon kang ipapamana eh, di ba? Pero bukod sa kayamanan mga kapatid, ano yung pwedeng iwan mo sa iyong mga anak? Di ba? Hindi naman lahat mayroong mayroong kayamanan na iiwan eh. Pero mayroong kang isang kayamanan na pwede mong iwan sa iyong anak na kailanman ay hindi maaagaw sa kanila. Di ba? Halimbawa, diba talagang nagkakayod ang ama, ang mga magulang para ang mga anak ay makapag-aral. Isang araw ay sila ay magkakaroon ng kinabukasan. Kaya lang may mga anak mga kapatid na halos pinipilit mag-aral, pero ang ginawa mga kapatid, nagbulak-bulak. Diba? Lustay lang, sayang mga kapatid. Diba? Kaya nga yung mga kabataan dapat yung mga opportunity na ito na ibinibigay sa iyo, dapat huwag sayangin. Amen. Ito ay para sa inyo. Amen. Naalala ko isang kwento na talagang pinipilit niya yung kanyang anak. Mag-aral kang mabuti. Gawin mo yung mga assignment, talagang ang higpit na kanyang tatay. Isang araw, pero ang anak nito mga palit ay galit pa sa kanyang tatay. Bakit kaya sobrang higpit ng aking ama? Isang araw, pinuntahan niya yung kanyang tatay mga kapatid doon sa kanyang trabaho na hindi sinasadya ay naabutan niya. Yung kanyang tatay ay utos-utosan lang, halos sigawan, di ba? At halos sigawan at ibig habang siya ay inutusan. Doon niya naisip mga kapatid. Sabi niya, kaya pala, gayon na lamang ang nais ng tatay ko sa akin. Gusto niya na maging maganda ang kakin. Praise God. Kaya mga kapatid, titignan natin mga kapatid, the great father mga kapatid ay nandun, pati ang kinabukasan ng kanyang anak. Praise God. At sa ating din mga kapatid, isang pamana na ibibigay natin sa anak natin ay yung sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ito yung may iwan natin mga kapatid sa mga susunod na generation. Sila po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Mula sa kanilang mga anak at magiging kaaprobuhan, ipapasa po natin mga kapatid. Amen. Through generation, maganasan nila yung buhay na pinagpala, buhay na masagana na mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya bagamat wala kang iwan na malaking kayamanan, pero ito lang yung kayamanan na pwede natin iwan sa ating mga anak. Diba na sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Palapakan po natin lahat. Ako ang maswerte. Diba yung mga anak natin ngayon, lalo na yung mga anak na sila, ang mga magulang nila ay Kristiyano na, ito yung iiwan natin sa kanila. Ngayon, kung ang mga magulang mo ay hindi pa Kristiyano, amen, pag-pray mo isang araw sila man, amen, at diba, at yung tinanim, praise God, grabe mga kapatid ang pangako ng ating Panginoon. Through generation, aapaw ang masaganang pagpapala mga kapatid. Praise God. Kaya nga kung ikaw ay magulang na nagtanim sa iyong anak, isang araw, ito ay maranasan niya mula sa iyong mga anak hanggang sa kaapu-apuhan, sila ay pinagpala na ng ating Panginoon. Praise God. Praise God. At tungkulin ng isang ama, sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbelievers.
Amen. Kaya nga sabi mga kapatid, kung ang isang ama ay hindi siya ganon mga kapatid na pinoprovide na pangailangan ng kanyang mga anak. Kasi unang pamilya eh. Paano pag ang pamilya mo ay napabayaan mo, di ba? Ano ang makita nila mga kapatid sa iyong pananampalataya? Di ba? Parang katulad ka daw, worse ka pa sa isang unbelievers. Amen. Kaya ang isang tunay na ama mga kapatid, know how to provide for his children. Amen. Praise God. Ipapamana po natin, di ba? Kaya nga ang mga anak, di ba? Tiwala sila sa kanilang ama na siya ang mag-provide sa kanilang mga pangailangan. Kung paano mga kapatid, sila po ay nagtitiwala sa atin. Dapat makilala din nila mga kapatid. Matutunan na magtiwala sa ating Diyos na kayang i-provide ang lahat ng ating pangailangan. Di ba? Na nandun mga kapatid, ang tiwala nila na kailanman ang Diyos ay hindi magpapabaya. Praise God. Matutunan nila mga kapatid na sila ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin. Kaya nga number 1 mga kapatid, a characteristics of a faithful father is a providing father. Gaya ng ating Diyos Ama na nasa langit mga kapatid, kung paano mga kapatid siya po ay nag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Praise God. Na umaasa tayo mga kapatid na kaya niyang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Praise God. So pangalawa mga kapatid na characteristics of faithful father is a patient father. Praise God. Nakita po natin mga kapatid gaano ka-patient ang isang ama. Amen. Ikaw ang mag-alaga ng isang bata na sobrang kulit. Diba? Talagang pinipilit mo na sila ay disiplinahin palagi. Diba? Hindi nagsawa kasi di ba pag mga kabataan talagang ano siya di ba talagang nandun yung kalikutan niya, di ba? Pero nakita po natin yung isang ama na yung patient niya mga kapatid. Amen. Talagang pinipilit niya na ituwid ang kanyang anak mga kapatid. Praise God. So sa ating kwento ng prodigal son mga kapatid, kasama niya yung anak niya eh. Pero isang araw, nagulat siya. Sabi ng kanyang anak, Ama, siguro nagsawa na sa pagtatrabaho, ibigay na sa akin yung mamanahin ko. Diba? Pero nakita po natin yung amang ito, ibinigay yung gusto ng kanyang anak. Ang tanong dito, ano kaya yung nagamdaman ng kanyang ama? Di ba? Parang nalungkot siya na bakit ganito ang iniisip ng kanyang anak. Di ba? Parang nagkaroon ng pag-rebelde. Di ba? Pero nakita po natin, pinagbigyan niya yung kanyang anak. Na sige, ibibigay na sa iyo ang mamanahin mo. Praise God. Pero kung dito po natin, alam ba ng ama kung ano ang magiging kahihitan nun? Sa dulo, kilala niya yung kanyang anak eh. Mapapagkatiwalaan na ba ito? Di ba? Pero bakit kaya ibinigay ng kanyang ama yung hinihingi ng anak na ito? Praise God. May something mga kapatid na alam ng amang ito. Ito yung paraan para yung anak na ito ay matuto. Di ba? Na matuto na hindi ganyan ang buhay. Di ba? Pinabayaan niya lang eh. Di ba? Pag yung anak mo malikot eh. Naglalaro ng apo eh. Sige, hayaan mo lang. Pero pag napaso yan, malalaman niya na mali pala ito eh. So isang araw mga kapatid, nagpasasa yung anak na ito mga kapatid. Halos inubos na ang kanyang mga kayamanan at halos ay nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon. Imagine, halos ang kainin niya ay kaning baboy na. Halos siya ay nag-amoy baboy na.
Di ba ganun yung sitwasyon ng anak na ito mga kapatid eh. Praise God. Pero sa tagpong ito mga kapatid, nabuksan ang kaisipan ng anak na ito mga kapatid. Buti pa sa tahanan ng aking ama, maraming alipin, sila ay kumakain na sagana, samantalang ako naghihirap ng ganito. Praise God. So nagkaroon siya ng desisyon, babalik ako sa aking ama. Diba, nakita po natin mga kapatid, nakita niya mga kapatid na kung paano yung pagkakamali niya eh. Doon niya nakita yung kamalian niya. Kaya minsan ng isang tao mga kapatid, hindi matututo hanggat isang araw nakita niya yung kamalian niya. At doon mga kapatid, nagkaroon siya ng desisyon, babalik ako sa aking ama. Praise God. So nakita po natin yung patient ng amang ito. Maaari siya ay naghihintay, isang araw, babalik ang aking anak na ito. Di ba? Bagamat ang aking anak to nag-rebelde sa akin, isang araw, babalik to. Praise God. Kaya nga yung relasyon niya eh. Ito ay kanyang anak. Nagkasala man ng kanyang anak, pero hindi maalis mga kapatid. Ito ay anak niya pa rin mga kapatid. Praise God. Kaya minsan, kahit ikaw ay nagkagawa ng isang pagkakamali, anak ka pa rin ng ating Diyos, ng ating Ama. Amen. Hindi nawala mga kapatid yung pagiging anak mo. Amen. Hinihintay ka lang ng ating Panginoon na isang araw, ikaw ay babalik. Praise God. So ganun po ka-patient ang ating Diyos, mga kapatid. Bagamat tayo po ay nagpakalayo-layo, pero isang araw, may isip mo rin, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. At isang hakbang lang pabalik mga kapatid, nandiyan ang ating Panginoon. Praise God. So ganun po mga kapatid, ang patient mga kapatid ng amang ito mga kapatid na ginawa niya ang lahat mga kapatid. Praise God. At alam niya, sa bawat desisyon na gagawin niya, ito ay maganda para sa kanyang anak. Diba? Tinuruan niya yung kanyang anak eh. Sige, umalis ka. Gawin mo ang gusto mo. Pero makikita mo isang araw, mali yung desisyon na gagawin mo. Praise God. At isang araw mga kapatid, nakita ng anak niya, ng kanyang anak, yung kanyang kamalian. Amen? Kaya makita po natin characteristic ng isang faithful father, yung patient niya eh. Di ba? Bagamat minsan suway lang mga anak, di ba? Minsan may mga anak na diba, na pasaway, pero yung isang ama mga kapatid, nananatiling patient, diba, mahinahon, amen, pinapakita pa rin ang kanyang pag-ibig. Praise God. Kaya ang isang ama, ito yung diba, patient siya palagi, na sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dapat ang isang ama mga kapatid ay tinuturuan ang isang bata, sabi ituro sa bata ang daang dapat niyang lakarin, at hanggang sa paglaki hindi niya ito malilimutan. So habang tinuturuan mo ang iyong anak mga kapatid, habang bata pa, matutunan niya ang tamang direksyon ng kanyang buhay. Diba, sabi habang yung puno, habang diba, habang ito ay maliit pa, naitutuwid mo na pa eh. Pero pag ito ay matigas na, wala na, hindi mo na kayang ituwid ito eh. Kaya nga habang bata mga kapatid, nato yung patient ng isang man at talagang dapat turuan ng tama. Diba, ituro yung tamang direksyon sa kanyang buhay. Praise God. Hindi lang basta na nasundin. Diba, parang matuwa lang yung kanyang anak, para matigil lang. Pero dapat mga kapatid ay itinutuwid ng kanyang ama ang anak mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kung paano tayo ay tinutuwid ng ating Diyos mga kapatid. Praise God. Kaya nakita po natin, ganyan po ka-patient ang kanyang ang isang ama. Praise God. Kahit anong mangyari, isang araw pag bumalik ang kanyang anak,
ay nadong pa rin mga kapatid. Yung hindi niya ipagkakait yung kanyang pagmamahal. Praise God. Kaya dito sa pangatlong characteristic ng isang faithful father, nandun yung isang asap din. A faithful father is a passionate father. Diba? Nandun mga kapatid yung kanyang pag-ibig, kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Praise God. Ipinakita po ng story natin sa prodigal son kung paano niya minahal ang kanyang anak. Praise God. Imagine, noon nagpasya kanyang anak na babalik sa kanyang ama, na nakita siya ng kanyang ama na malayo pa lang mga kapatid. Sa tuwa ay sinalubong siya mga kapatid. Praise God. At nung makita niya mga kapatid, magtagpo sila, hindi niya muna pinaligo yung kanyang anak. Sige, maligo ka muna. Dahil sa kanyang katayuan, halos amoy baboy siya mga kapatid. Napakagumi niya. Praise God. Pero kahit gano'n ang kalagayan niya mga kapatid, inakap siya ng kanyang ama at siya ay hinalikan. Amen. Hindi sinabi na maligo ka muna, amoy baboy ka. Pero grabe ang pinakita mga kapatid. Praise God. At anong sabi? Ibigay sa kanya ang pinaka mamahaling damit yan. Amen. So yung mamahaling kasuotan, bigyan siya ng panyapak at isuot ang singsing. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na nawala sa kanya ay umuling ibinalik ng kanyang ama mga kapatid. Praise God. Regardless mga kapatid sa anong katayuan niya, pero makita natin ang pag-ibig ng isang ama. Praise God. Sa kabila ng kanyang kahumihan, sa kabila ng kanyang pagrebelde, siya po ay buong pusong tinanggap ng kanyang ama mga kapatid. Praise God. Kaya kung isipin din natin mga kapatid, ano po ang kalagayan natin sa harap ng ating Diyos? Tayo po ay gagaya ng isang maruming basahan lang sa harap ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay makasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat, pero dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, ang sabi ng Biblia mga kapatid, makasalanan pa lang tayo ay inibig na tayo ng ating Ama. Praise God. Kaya ngayon, kahit gaano man, kahit anumang kalagayan mo, kahit anumang gaano kalayo ka man sa ating Diyos mga kapatid, isang hakbang nagpapalik, makikita po natin kung paano tayo tatanggapin ng ating Ama mga kapatid. Praise God. Kaya nga sa ating buhay, nakita po natin, di ba, ang pag-ibig ng ating Ama sa atin. Praise God. Bagamat tayo po ay makasalanan, praise God, siya po ay nagpakasakit, di ba, para sa atin. Nakita po natin kung paano ang Diyos ay nagpakahirap, nagpakasakripisyo para sa atin. Praise God. Diba siya po ay nagpakahirap, namuhay. Ang ating Panginoon Jesus ay nagpakahirap upang maranasan natin yung buhay na masagana. Praise God. Siya po ay isinilang sa sabsaban. Diba sa isang kulungan ng hayop na napakarumi. Siya po ay nabuhay dito na wala man lang matitirahan. Praise God. Siya po ay tiniis niya ang lahat ng hirap upang maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. Praise God. Kaya ngayon mga kapatid, dahil sa ating Ama mga kapatid, maranasan natin ang buhay na masagana sa presensya ng ating Diyos. Praise God. Talakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinisigo, the passionate Father. Ganon po ang ating mga kapatid. Gaya ng ating Ama dito sa lupa na ipinapakita ang kanyang pag-ibig para sa atin. Praise God.
At ang last mga kapatid, characteristics of faithful father is a positive father. Praise God. Isa sa mga titingnan natin mga kapatid, dapat ang isang ama ang siyang pinaka dapat di ba, masasandigan siya yung hindi, kung meron ng mga discourage mga kapatid, hindi yun dapat yung ama Amen, dapat lagi siyang positibo. Diba, lagi nag-advise, kaya natin yan. Diba, malalampasan natin yan. Diba, siya kasi doon kumukuha siya, ang kanyang mga pamilya, doon kumukuha, diba, ng katatagan sa kanyang ama Diba, kaya nga yung father, simbolo ng katatagan. Diba, hindi natin nakikita na umiiyak, pero hindi lang pinapakita sa'yo. Minsan umiiyak din. Diba? Minsan mahina din, pero hindi niya pinapakita mga kapatid ang kahinaan. Pinapakita niya palagi na siya ay matatag. Amen. Na kayang kalampasan anumang pagsubok na yan mga kapatid. Praise God. Kaya nga doon tayo uhugot mga kapatid ng kalakasan. Praise God. Doon sa prodigal son, hindi naging negatibo ang ama na ito. Hindi niya iniisip na baka susunod ay gawin ito na naman ang gawin ng aking anak. Kapag ibinalik ko sa kanya ang lahat, baka ito ay lustayin niya uli. Pero hindi ka na mga kapatid. Siya ay positibo na ang kanyang anak ay nagsisina, ang kanyang anak ay natuto na, ang kanyang anak ay mayroon ng bagong direction mga kapatid. Praise God. Ibinigay niya muli ang pagtitiwala na ito mga kapatid. Praise God. Kaya nga sa isang ama na lumapit mga kapatid, kinalimutan niya na yung sama ng loob. Diba? Inalis na mga kapatid. Kung mayroon na mga bagay mga kapatid na nagpasakit sa kanya, nilimot niya ngayon mga kapatid. Praise God. Kaya ngayon din mga kapatid sa mga anak, kung may mga bagay na minsan nagpasakit siya, dapat kalimutan na ang mga bagay na yun at dapat ibalik ang bagong relasyon. Amen? Isang pamilya na masaya, isang pamilya na nagsasama-sama, isang pamilya na nagtutulungan, amen, at isang pamilya na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa araw na ito mga kapatid, sa tribute to the Father, na makikita po natin na simbolo na a providing Father, na kailangan ang ating mga ama hindi nagpabaya. Diba, nakita kayo sa una natin yung mga tatay natin, hindi nagpapaya siya na para matugunan ang ating mga kailangan, maging ang ating mga kinabukasan. At nandun din ang patient. Bagamat minsan, pasaway ka, pero patuloy na hindi nagsawa ang iyong ama. At gayon din, ang kanyang pag-ibig na patuloy na pinapakita sa iyo. At ang kanyang pagiging positibo. Praise God. Gayon din ang ating ama sa langit mga kapatid, na dapat patuloy natin pagtiwalaan na kailanman tayo po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Na ang pag-ibig ng ating Diyos ay panating mananatili. Bagaman tayo po ay nagkukulang, pero nandiyan mga kapatid, ang ating Diyos hindi nagbago sa atin. Parang pinapakita sa atin na tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin mga Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Praise God. Alalahanin po natin, oh Lord, ang ating mga ama. Kaya din, i-honor natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos mga kapatid na hindi nagsawa sa atin. Ang Diyos mga kapatid na ipinapakita ang kanyang pag-ibig sa atin, na kailanman mga kapatid hindi niya tayo pinabayaan. Hallelujah.